is encouraged, and it's a family of two. So kung yun ang gusto nila, kasi mas mahirap, alam mo, Roxanne, magpapalaki or Jai na magkakaanak ka tapos pababayaan mo lang. Totoo. Nagkasugusto na naman dito sa ating mundo. Totoo. So at least sila, may pagka, honest sila, at may nasasabihin nila, hindi ko kaya or hindi gusto or hindi ko tayo na magkaanak. But to have a partner, a marriage partner, okay. Totoo So, yun. parenting is not for everybody. Meaning, kapag gusto mo maging parent, you have to be prepared sa pag-iisip mo, sa puso mo rin, sa financial din, di ba? Hindi naman pwede yun. So, ikaw, Jai, meron ka bang, siguro, ano yung mga thoughts mo dun sa Ako napag-usapan naman, natin? pakiramdam ko po kasi base sa kinalakihan natin, 'di ba? Yung nakasanayan natin, culture natin dito sa Philippines na yung mga nanay, tatay natin, pag ano na sila, kapag tayo ay nagkaroon ng asawa or ng partner in life, sila mismo yung nagsasabi na, "Naku, excited na kami sa magiging apo namin sa inyo," ganyan. Pero kasi syempre, 'di ba before, yun kasi yung naging nakasanayan talaga. Pag mag-asawa kayo, dapat magkaroon kayo ng anak para mapalago niyo yung apelido mo. 'Di ba ganun po yun? Lalo na Pero yung apelido ay hindi maihinto. correct. Oo, may kasunod. Pero ngayon nga po kasi sabi ko nga, ang dami kong napapanood, ang dami ko ring mga kaibigan na mas gusto muna nila na financially stable sila. And at the same time, hindi nila minamadali yung bagay na yan. That's why ako naman nothing against sa mga naging mga batang ina, batang ama, yung mga yung tawag doon yung hindi inaasahan na sila ay nagkaroon ng mga anak nila. 'Di ba? Hindi naman natin yan masisisi. Pero ako lagi ko ang i-broadcast at pinagsisigawan na wag nating i-normalize ang mga ganyang bagay. Yung kapag hindi tayo mentally, physically, financially prepared and stable. Dahil 'di ba ma'am, Coach Maribel, ang pagpapalaki ng bata kapag ano pa lang, nursery pa lang hanggang elementary ka lang, million na yung meron kang nakatabi para lang mapatapos mo siya. And Maalam ng edukasyon. Though, depende kung sa public school or sa private school. Pero hindi lang yung pera na kailangan, pero yung talagang Pag-aaruga. Yes. Yes. Ang napaka-importante at pagmamahal na ibibigay mo sa bata na yun. Para pwede ka mag-contribute ng, sabi nga natin, an emotionally stable, confident, and caring individual to society. Mhm. Diba? Kasi meron na nga tayo mga problema galing din doon sa mga batang ina na mga teenage pregnancy na napakataas dito sa ating bansa ay magbibigay problema din talaga yan sa society, no? Pero itong mga couples na to na deliberately, pinag-isipan, intentionally, hindi natin masasabing that is wrong. Yan. Yun ang kanilang pananaw. Yun ang Kanya-kanya talaga. Oo. Kanya-kanya talaga. Whether later, hindi ba sinasabi mo, Jai? Opo. Later, parang 3-5 years later. Or some never will have children. May ganong mga instances. Yes. Oo, wala silang mga anak. Kasi nakikita nila yung mga kapatid nila. Sabi nila, ay nako, mukhang kami yung mag-aalaga ng aming mga pamangkin. Kasi mukhang napabayaan sila ng mga magulang nila, yung mga kapatid nila. yes. So, magdadagdag, mukhang sa amin babagsak yan. At napapalapit na nga yung mga bata sa amin ngayon. Pamangkin namin yan, pero parang kami yung magulang. So, may mga ganyan din. Maraming sitwasyon din. Siguro So, po- tanongin natin muna yung couple. At bakit gusto niyong hindi magkaanak muna or will you have children or will you not? And gusto namin intindihin kung bakit. And we will respect it, di ba? Siguro, Coach, one thing din na napansin ko sa pinag-uusapan natin, we cannot deny the fact that babies are blessings from the Lord. Yun diba? ang laging sinasabi Kasi, talaga. yes, kasi ako naman, kahit pinlano mo at lahat, ang dami pa rin po natin kilala na kahit anong gawin nila, eating healthy, magpapa-work up sa OB nila, pero hindi po nabibiyayaan din, di ba? On the other side of the coin din, may mga ganun po talaga rin akong kakilala na as much as they want, kahit meron pa silang ibibigay na mundo sa anak nila, talaga pong di nabibigay. Ano naman po yung thoughts nyo? Ano po yung mensahe nyo naman? Doon naman po sa parents na hindi to by choice. Kumbaga talagang wala silang Medical control reasons. over this. For medical reasons, they cannot have kids. Yes. Correct. Ano talaga, hindi sila kasama doon sa parang by default because of medical reasons na alam natin maraming mga gumastos na ng milyones dyan, merong iba't
biological child ay hindi mabuo-buo. Ano rin, that we can be sad for them, di ba? Nakakalungkot yan. At nahihirapan sila and they're trying hard to do that. But I know some couples, after trial, meron silang it's good to set a limit. Sabihin, ito yung several couples na sabihin, sige, we will give it the next 2 years. Try out or ito yung budget natin. Beyond that, pag wala na, mag-usap tayo, will we adapt or wala na lang tayong harap. As a relationship expert, Coach Maribel, siguro siguro important question to ask here is, paano kung ako gusto kong magkaanak? Yun namang kasama ko, yung asawa ko na or boyfriend ko pa lang, ayaw, gusto nang magkaroon ng pet, diba? Ano po ba yung payo nyo sa couples na ganito po ang issue? Hopefully, mag-boyfriend lang sila. Sasabihin ko, do not get married. Because if having a child is important for one partner, pag-aawayan yan. And that if that is, di ba, if I will ask her, is having a child very important to you? Very important. Tapos yung isang partner sabihin, no, it's low in my priority. I don't accept children. Naku, marami na kaming ganyan na hindi na nagtuloy mag-asawa. Kasi, totoo, magkaiba yung values. Diba? So, isa pala yun sa importanteng itanong bago kayo magpakasal, di ba? Do you want to have kids? Or mag-asa pusa tayo? Pero kasi di ba, Ma'am Maribel, sa generation po ngayon, no, hindi na, ayoko namang sabing lahat, pero sa dami ng mga nakikita, at personally, na-encounter ko talaga, parang, kailangan nilang magkaroon ng, proper guidance. Kasi parang nagiging normal na ang sex sa maraming mga kabataan ngayon, di ba? Kaya, correct yung kaya parang hindi pa naman talaga sila ready dahil nga nino-normalize ng iilan at ng karamihan na rin ang bagay na yan. So, yung population, di ba, lumalala na parang maraming mga bata ang nagsasuffer din talaga kasi lalaki ng broken family, na iba yung kalalakihan nila kasi parang hindi naman sila talaga pinagplanuhan. Correct. Kaya, sa Love Institute, meron kaming talagang ina-encourage namin, ang simbahan din nag-encourage ng marriage preparation program. At yun ang naging thesis ko nga sa aking Masteral TV. Ang dami-daming natin dapat matutunan at pag-aralan bago mag-asawa. Kailangan i-plano natin. Kailangan intentional. Hindi yung, ay gusto ko mag-asawa or cute yun or okay na ako, may pera ako. Kailangan makita natin, there are about over 20 topics na dapat pag-aralan at alamin bago mag-asawa para doon masaya ang pamilya. Kasi ang masayang pamilya ay hindi darating ng basta-basta. Kailangan inaayos at pinaplano yan. Tama. Kasi kawawa nga, hindi lang yung mga batang kawawa. Yung mag-asawa din, kasi nalulungkot sila. Bakit ganito yung buhay natin? Akala ko madali lang to be happily married. No? Tama. And ang statistics ng SWS, naku, from 2002 to 2022, naku, malaki na yung 60% happy in love ang mga couples, happy marriages, mga 60%. So, laki ng porsyento pa rin ng hindi masaya at kailangan tulungan sila pagbigay ng informasyon. Kaya maganda dito sa programa niyo, pinag-usapan din ang relasyon, ang pamilya. Kailangan na kailangan. Yes, all starts from the family. And with that, Coach Maribel, thank you for your time again and for sharing to us your thoughts, lalo na nga, dun sa mga couples who are opting to have pets instead of kids. Again, maraming salamat po. Can I just announce for those who have parents naman, ayan, we have our School for Parents, batch 10, starts on April 13. So, pumunta lang sila doon sa Facebook page ng Love Institute and sign up. Because if you have children, you want to work a bit to contribute emotionally stable kids and enjoy the relationship with them at iwasan natin yung problema by learning through the School for Parents. Thank you, Roxanne. Enjoy. Maraming salamat po. Ayan, ang bongga talaga ng Love Institute, no? And parang anytime na meron tayong kailangan na yung expert pagdating dun sa mga topics natin, lagi silang nandiyan dyan for us. Kaya maraming salamat po, Coach Maribel. Ayan, mas marami pa tayong pag-uusapan at syempre, how to take care naman of our pets sa pagbabalik po ng SKL. Si Coach Maribel, yung husband niya, ninong ko, sobrang random. Tapos ini-invite nila siya na guest dito. Tapos nakikita nyo? Oo, nalaloka sila.
Sa- bawal daw po. Okay. Sabi ni Nina, fair prank?